Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga diyos-diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang diyos-diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos. Kaya't ang guyan ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito, ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ganda sana ng relasyon ng Diyos at ng bayan ng Israel. Ang ganda ng simula ng kanilang pagsusuyuan. Ngunit ito ay hindi nagtagal. Hindi naging tapat ang Israel. Tinaksila nila ang Diyos. Sa kaharian ng Israel, marami silang mga hari na niluklok sa trono ng lungsod ng Samaria. Pero hindi naman nila ito isinangguni sa Diyos. Kaya madalas silang magpalitan ng hari. At ang lahat ng mga hari nila ay masasama. Salit na si Yahweh lamang ang sasambihin, sila'y sumasamba sa mga imahin na ginto at pilak na ginawa nila at iniluklok sa maraming mga dambana na mga gawa-gawa din nila. Baliwala na gawa nila ng alituntunin at mga utos. Bigyan sila ng Diyos sa mga utos. Hindi naman nila ito sinusunod. Mas maraming Diyos ang sinasamba nila. Mas marami silang handog na ginagawa. Mahilig silang maghandog kasi sila rin ang kumakain ng kanilang mga handog sa mga Diyos-Diyosya nila. Dahil sa mga pagtaksil na ito, ang mga trigo na itinanim nila ay walang laman. Hindi namumunga ang mga tinatanim nila. At kung may bunga man, iba ang nag-aani. Inaani ito ng kanilang mga kaaway na tumatalo sa kanila sa labanan. Hindi natutuwa ang Diyos sa kanilang kataksilan. Kaya sila ay paparusahan niya. Ibabalik uli sila ng Diyos sa Ehipto. Nang ibig sabihin ay ibabalik uli sila sa pagkaalipin. May relasyon tayo sa Diyos. Ang ating relasyon sa Kanya ay tulad ng relasyon ng mag-asawa. Kung hindi tapat ang mag-asawa, masisira ang kanilang pamilya. Ganon, kung hindi tayo tapat sa Diyos, masisira ang ating samahan. Pati na ang samahan natin sa isa't isa, sa ating pamilya, sa ating simbahan.
Ang pag-aaway at mga digmaan ay resulta ng hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa halip na sumunod lamang sa Diyos, mas sumusunod tayo sa tugtog ng pera, ng kapangyarihan at ng kaaliwan. Ayaw nating magbigay ng panahon para magsimba o magdasal, pero ginugugol natin ang ating oras sa inuman, sa sugal, sa tsismisan, sa video games at iba pa. Sa halip na mahalin ang kapwa, naiinggit tayo sa kanila. Pinagsasamantahan natin ang iba at sinisiraan pa. Kailan kaya tayo matuto na maging tapat sa Diyos? Kung tapat tayo sa Diyos, magiging tapat din tayo sa kapwa. Kung maayos ang ating relasyon sa Diyos, magiging maayos din ang ating relasyon sa isa't isa. Kaya napakahalaga ang ating pagsamba at pagsunod sa tunay na Diyos. Ang kaugnayan natin sa Kanya ay tulad ng kaugnayan ng mag-asawa. O Panginoong Diyos, mahal kita. Tulungan mo akong manatiling tapat sa iyo. Tulad na ikaw ay palaging tapat sa akin. Hindi ko pagdududahan ang iyong pag-ibig sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.